Testify ka rito October 3, 2016. Yes, Mr. Chairman. So parang tumaas yung face value mo nung after mag-appear ka kasi deny ka ng deny eh. Parang, Dito, di ba? Parang ganun, So Mr. Chairman. marami lumapit sa'yo. Marami Siyempre, lumapit. malakas nga ito kasi sinasabi na very close kay Mayor Duterte, ngayon Presidente. Kaya talagang bumaha yung mga lumalapit sa'yo at Yes, po. sumasama ka naman. Yes po. Sa kasamaang palad, anong score? 0-4. Zero po, Mr. Zero. Chairman. Yes po. Yan. Sige, please continue. Mr. Chairman, it appears that our witness here, hindi strike 3, mukhang naka-strike 4 within... Ni Senator JB, sumaba ba loob nyo na 0-4 kayo? Masama ba loob nyo? Ako po, hindi po, kasi 100,000 po allowance ko kay Mayor. Hindi, itong lahat ng nilalakad nyo, nilalapit yung mga kaibigan lumapit sa inyo, ni hindi malaki na pagbigyan, ang tanong, sumama ba yung loob nyo? Hindi Nagtampo po, kayo? hindi po, Mr. Chairman. Hindi ba normal sa tao yung magtampo? Parang hindi ka panipaniwala na hindi ka napagbigyan sa haba ng pinagsamahan niyo, ilang taon? Kasi po, wala At naman po. sinasabi mo nga pa, pumapatay ka dahil sa utos, tapos hindi ka malang napagbigyan, hindi ba natural sa tao sumama loob? Pag sinabi mong hindi sumama loob mo, hindi ka normal. Wala naman po akong... Hindi. Nagdamdam ka. Huwag na, i-ano natin, euphemism ng konti, nagdamdam ka ba? Honestly po, Mr. Chairman, wala. Kasi ito pong plan... magandang umaga po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tanungin ko lang kay SPO3 Las Cañas, Arthur. No? Sinabi mo sa inyo mga salaysay mula kanina na medyo may ilang taon ka na rin nanilbihan kay Mayor Digong pa noon, Mayor Duterte pa. Tama ho ba? Opo, Your Honor. Kung bibilangin ba natin mga ilang taon na, kung higit ko muna mga ilang taon kaya? Since 1989, and then nakat off ito in middle of 98 and 2001. So, nung mga panahon na yon talagang Mga masasabi years. natin na base rin sa iyo sa Laysay ay naging tunay na natapat ka sa kanya. In fact, naging blind loyalty na nga ang iyong sinasabi sa kanya. Nung mga panahon na yon talagang ganun ka katapat. Opo, Your Honor. Ang pinagtatako ko lang, Mr. Chair, bakit naman kung kailan ka nag-retire? Kare-retiro mo lang. Opo, Your Kailan Honor. kung kailan ka nag-retiro? Last December po, Your Honor. December 2016. Bakit naman kung kailan kayo nagretiro, bakit ngayon ka pa tumalikod, ngayon mo pa iniwan, kumbaga, si Pangulong Duterte? Isa po doon, Your Honor, is hindi ko na kaya labanan ng konsensya ko. Yan ang pinaka mabigat. Yun lang po kaya ang dahilan, dahil sa konsensya at wala nang iba. Yung personal ko po na promise ko sa Panginoon na ibigilin na another chance in life, hindi ko dalahin ito sa libingan ko. Kung dito po sa Luzon ay merong weteng, sa Visayas ay merong masyaw, sa Mindanao ay ano po ang tawag sa palaro? Sa Davao City po is last two. Plus 2. Last two po, Your Honor. Plus 2. Kilala mo ba kung sino ang mga nagpapalaro sa Davao? Marami pong mga financer doon, Your Honor, kasi sa Davao kasi is kumbaga open si Mayor Rudy doon sa Lasto kasi hindi naman tinatakbuhan ng mga financer yung mga nanalo. At saka doon sa mga maliliit po na yung mga pobre po, kumikita din sila ng 200, 300 daily. Kung makapanalo, may komisyon sila. Meaning, buhay lang ang tawag doon sa Lasto. Kung sa Madalisan sila po ay nabubuhay, no, dito sa palaro. Opo, Your Honor. Kilala mo ba sila Barangay Captain Romeo Baquerel, Barangay Captain Kilala ko Salvador, po.
Kilala niyo rin. Kilala ko. Barangay Captain Bantayan. Kilala ko. May alam ka ba na sila po ay nagpapalaro din? Sila ba'y involved sa palaro? Ang pagkaalam ko po no nagpalaro is si Barangay Captain Bakiril. Ipakumpare ko siya. Sila ba'y kasama mo sa mga palaro? Ikaw ba'y nakikinabang sa palaro? Hindi po, personally hindi po. Pero nagbibigay sa akin ng pera, minsan. Di nakikinabang ka dahil may natatanggap ka. Tama ho ba? Hindi naman. Minsan, yung December, binigyan ako ni Kapitan Bakiril ng 100,000. Binigyan niya ako. Totoo ba na nagbuo kayo ng tinatawag na Davao Group na para mag-expand o mas lumawak pa yung inyong palaro, no? Ang balita namin sa aming investigasyon sa Davao ay naglayon kayo na makakuha ng mga STL franchises, no, sa mga magaganda, sa mga juicy, tinatawag na juicy areas tulad ng Cavite, Laguna, Bulacan. Yan daw ay binuo yung Davao Group at ikaw daw ay isa sa mga nagsabi sa grupo na ang magpapacilitate o ang susubok na kumuha ng prangkisa. Totoo po yun, Your Honor. Ganito ang istorya nun. Month of before ako nag-retire, after doon sa pag-testify ko dito sa Senate, month of November, kung hindi ako nagkamali, o late of October, inibita ako ni Kapitan Bakiril na mag-ano kami dito sa Manila dahil may pinakilala ko sa kanya na parang gusto rin mag-finance ng STL din magpatulong kung makakuha ito ng prangkisa. So yung siguro mga 5 days ako dito, sama-sama ako sa kanila. In fact, na-meet ko din personal, dinala ako ni Kapitan, kasama ko nga noon si Basti Duterte. Na-meet ko personal si PCSO Chair Corpus. Kasi inibitahan nila na kumain yung isang kainan sa Makati. Then, nakinig lang ako sa kanilang pinag-usapan. Kasi plano ko rin na wala naman akong ginagawa doon sa Davao. Nung nandito ako, nagpalo up ako sa retirement ko, is parang sumasama sa wala ako sa kanila. Libreng kain, minsan binigyan akong pera pang hotel. Kasi parang personally na naramdaman ko na parang dahil na-expose ako noon sa Senate investigation, and then kumbaga parang successful kong yung pagsisinungaling ko, at saka it appears na tao talaga ako ni Mayor, Presidente. So parang naramdaman ko na gamitin nila yung personality ko para maka-influence. So hindi naman umubra doon kay Chairman Corpus. Yun po. Kumbaga, yung grupong yun, yung binabanggit na sa tawagin na nating Davao Group, no? Naglayo na makakuha ng, sabihin na nating ilang hanap buhay sa dahilan gagamitin na nga, tulad na sinabi mo, yung connection dahil ikaw ay identified kay Pangulong Duterte. Opo. So ano po ang nangyari kay Chairman Corpus nung inyo po nakausap, yung inyo pang prangkisa ay inaprubahan o hindi po? Hindi po ako nag-apply ng prangkisa, Your Honor. No? Nakikinig lang po ako. Pero nakiusap si Kapitan, ipagkasama pa namin noon isa si attorney, yung sekretary ni Basti, Lumbatan. Pero nag-discuss na doon si attorney Lumbatan, si Chairman Corpus, at si Kapitan Bakiril. Si Basti hindi naman nakikiusap. Hindi naman. Parang ginamit lang din si Basti para
Baka sakali makakuha. maka-influence. Yes, oh. Okay naman si Chairman Corpus sana. May tinatawag kasi na may term sila doon na bigay niya yung kung pwede, Visayas at Mindanao. Pero yung gusto ng grupo ni Kapitan Bakiril na yung grupo ng dito sa especially Laguna, Cavite, Bulacan, Batangas. yun yung mga medyo malalakas. Kumbaga juicy areas. Yun po, yun Tama po. ho ba? Yun po. Pero may tinatawag, may term sila doon na basta yun, parang juicy, mga juicy area. Pero sa pagkarinig ko, hindi pumayag si Chairman. Totoo nga ho ba, Arthur, no? Nung matapos yung meeting, kasama po ba yung anak ni Chairman Corpus na si Migs Corpus bilang kanyang executive assistant? Yes. In fact, iniwanan kami ni Chairman Corpus, hindi siya kumain, naiwan doon ng kanyang anak. So, yun na ang nakipag-usap doon sa kay Kapitan Bakiril at kay Attorney Lombatan. Yung anak niya. Totoo bang pagkatapos nung meeting na yon at nung meeting na nung umalis po si Chairman Corpus, nung hindi po na-aprobahan ang prakisa para sa grupo, ay may sinabi ka raw kay Migs Corpus na medyo hindi maganda. Opo. Naalala niyo pa? Opo. Pwede niyo bang pakisabi rito? Total, sabi niyo nga katotohanan. Pakisabi kung ano po ang sinabi niyo kay Migs Corpus. Ganito po ang takbo ng istorya. Kasi i-explain ni yung anak ni Chairman Corpus na yung tatay niya na-threaten ng mga malalaking financier dito sa Luzon. And then, sinabi ni Kapitan Bakiril, threat lang pala ang kapalit para maukihan yung mga prangkisa. Then sinabi ko rin, i-threat na lang natin yung tatay mo para maukihan din ang prangkisa nila ni Kapitan. Yun po. Yun ang totoo po. Salamat. At buti naman at sinabi niyo rin na Arthur, no? Totoo rin po ba na yung inyo pong grupo, yung Davao Group, no? Hindi ko po, Your Honor, hindi ko po grupo yun. Pero kasama nyo? Kasama-sama lang? Nagsama lang kami for 5 days at that time. Pero sumubok din ho ba kayong kumuha ng customs brokerage? Sa Davao po. Kumuha kayo? Sumubok kayo? Hindi ko na po tinuloy dahil doon sa issue of smuggling. Pero 2012, nakapag-operate kami doon. Meron kaming tinayo na isang brokerage. Ito, pinamunuan ang nag-manage si Mark Suico. Nung pumutok nakapag-operate kami siguro mga 5-6 months. Ang trabaho ko doon is protection. Nung pumutok ang smuggling sa Davao, pinatawag ako ni Mayor. And then, sinabi ko sa kanya na wala naman direktang rice smuggling sa Davao, galing lahat Manila. And then, isa ako doon sa kasama. And then, in fact, tinanong niya kung kilala ko ba si Davidson Bangayan. Sinabi ko, personally, hindi. Pero, meron akong nakuhang picture ni Davidson. So, binigay ko kay Mayor. Then, tinanong pa nga niya ako kung kasali si Pulong doon sa operasyon namin. Then, sinabi ko kay Mayor na in fairness naman kay Pulong, hindi. Totoo di po ba SPO3 Las Cañas na matapos yung iyong retirement ay nagplano rin kayo makakuha ng isang parang van terminal na kayo po ay magpapatakbo sa Davao? Ano po yun, ano? Yung parang terminal ng mga sasakyan. Yes. Nagpapili kayo? Yes, in fact, nag-audience kami personal kay Secretary Tugadi. Kasama ko 2 barangay captain at meron ding si Barangay Captain Salvador, Barangay Captain Bantayan, and then may mga taga Bulacan na leader ng transport group ng Bulacan.
kayo napagbigyan o hindi? Hindi Natuloy po. ba ito? Hindi. Hindi po. Hindi rin po. Yes. So, matapos yung PCSO, tapos ito. Panghuli ay nagkaroon po ng isang proyekto, medyo malaking proyekto, no? Sa may Toril, Banawan, 53-kilometer coastal road. Ay, kayo po ba ay sububok na makapag-supply ng quarry para sa proyektong ito? Ganito po. Kinausap ko po. Ano lang, yes or no lang? Sumubok po kayo Yes o po, hindi? yes po. Apo. Yes po. Elaborate, sige po. Noong nabalita na may project sa Davao, si Kapitan Bantayan ang nagbigay sa akin ng idea kung saan tayo makakuha ng supply ng yung mga lupa dahil pagtambak. Nireport ko po siya si... Ito man lahat na ito nangyari after nung mag-testify ka rito, October 3, 2016. Yes, Mr. Chairman. So parang tumaas yung face value mo nung after mag-appear ka kasi deny ka ng deny eh. Parang, Dito, di ba? Parang gano'n, So Mr. Chairman. maraming lumapit sa'yo. Maraming Siyempre, lumapit. malakas nga ito kasi sinasabi na very close kay Mayor Duterte, ngayon Presidente. Kaya talagang bumaha yung mga lumalapit sa'yo at Yes, po. sumasama ka naman. Yes po. Sa kasamaang palad, anong score? 0-4. Zero po, Mr. Zero. Chairman. Yes po. Yan. Sige, please continue. Mr. Chairman, it appears that our witness here, hindi strike 3, mukhang naka-strike 4 within that period, no, after the retirement. Sumubok lang, alam mo, at SPO3 Las Cañas, lahat naman po na magre-retiro, particularly mga pulisan, kilala po natin yan, iniisip yung kanilang kinabukasan. No? Hindi naman masama ho yung maghangad kayo. Kaya lang, it appears, Mr. Chair, that mukhang naka-strike 4 ho kayo. Walang, kumbaga wala hong natuloy. Nabukya doon sa mga hinagad ninyo. Your Honor, hindi po ako ang naghangat, ako po ang nilapitan. Wala naman akong kapitan. Tatanungin ko lang ho, yung inyo po mga kasama na banggit kanina, no? Si Jim Tan, Sunny Benaventura, at si SPO4 Cloribel, sila po ba ay retired na rin ngayon, retirado na rin, o nasa aktibo pang serbisyo? Ang active lang si Jim Tan, SPO4 Jim Tan. Yung the rest,